Simula pagkabata ay minaltrato di umano si Romel ng kanyang amang si Ronald. Ang problema, dahil pumasok ang alak na dala ng mga hirap ng buhay, napapainom kayo. Pero habang umiinom kayo, nasaktan ng paulit-ulit ang anak nyo. Di naman gawain ng mabuting ama yun. At yung anak nyo ngayon, pasan niya. Kung ano man yung sakit na dinanas nyo dahil hiwalay kayo ng asawa nyo, mahirap ang buhay, nakita mo yung isang anak mo na may sakit na malubha, lupus pala, no? Intindi ko yun, napasan nyo yun. Ang problema, dahil nga wala kayong partner, hindi nyo makarga lahat nung pasan nyo, uminom kayo ng uminom, tapos ito naman anak nyo na mula bata pa, siya naman ang naging punching bag. Nakikita ko sa inyo na hindi nyo gustong nagawa nyo sa kanya yun, pero nagawa nyo. Nadala na sa alak. Kaya humingi ko lang pasisa sa anak ko. Yung maliit pa lang siya doon. Anak, humingi ko lang pasisa sa ako. Talagang dala lang sa alak. Yun ang hiningi ko lang sa iyo paghingi pasisa. May unang sinabi si tatay na siya mali at eto itatama niya. Ikaw naman, Romel, anong mali na ginawa mo na gusto mo ring ihingi ng patawad sa tatay mo? Tawad kasi yung ini-expect nyong pangarap nyo na para sa akin na hindi ko natupad. Hindi ko kayo nabigyan ng pangarap na gusto nyo. Magandang buhay. Na dapat yung kapatid ko magagawa nun. Tsaka pasensya kasi napabayaan ko ni si Ronamel nung nagkasakit. Patawad kasi naging blackball. Di na nag-aral. Palabisyo. Lahat yung pinagsisisihan ko na. Nagkaayos sila matapos magharap sa programa at binura na ni Romel ang app na sanhi ng kanyang pagsusugal na dahilan ng galit ng kanyang ama. Father's Day ng taong ito, nang hinandugan sila ng espesyal na dinner at tinulungan ang programa sa negosyong fishball, kikiam at palamig para sa kanilang panibagong simula. Sa happy ending rin na uwi ang mga alitang may kinalaman sa sustento sa anak at pagtanggap ng ama sa tunay na katauhan ng kaniyang anak. Sa bata or kahit saan kayong tao, love and time are nakatali together. Narinig ko kasi si Ira na simple lang, kung anong napagkasunduan nyo, ibigay nyo. Babawi po ako sa mga anak ko, sa mga pagkukulang ko. How about sa commitment dun sa support? Babalik po ako sa support ko na 2015-30. Ira, klaro yon ha? Magiging consistent siya. Okay, yung pangalawa, yung amount. Sinabi niya kanina kasi, nag 6,000 lang. Opo. Para habulin niyo sa tuition. Opo. Then, babalik sa... Sa 4 po. Okay sa'yo yan. Opo, pumayag naman po ako. Kasi kung yun po yung kaya niya. Wala naman po magagawa, kuya, kung yun lang po yung kaya. Kung sagot mo na kung yun naman ang kaya, magandang attitude yun. Kasi ang sabi ng batas, ang obligasyon magbigay ng suporta ay naaayon sa kakayanan ng nagbibigay at sa pangangailangan. Kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. So, syempre, kung kaya mong dagdagan yung 4,000, okay sana, di ba? Pero ayusin mo yung commitment mo. So, can I start there, tatay? Mahal mo ba ang anak mong si Yuri? Mahal ko po siyempre yan dahil anak ko yan. Kaya nga lang, gusto ko sundin din yung kagustuhan ko nga para sa kanya din. Yuri, narinig mo na mahal ka ng tatay mo. Pinilit ko rin pong maging isang lalaki. Nagkarelasyon na ako ng isang girl. Pero nantag pa rin yung pagiging isang bakla ko na sana matanggap din ako. Sinabit niyo siya ng patiwarik sa puno. Nilagay niyo ho siya sa sako. Binubugbog niyo. Wala ho yatang batang makakasurvive nun. Bakit ho kaya siya naglalasing? Sige, pwede nating sabihin na gustong magbarkada. Pero tingin niyo ho ba, meron siyang nilalayuan na problema sa buhay niya? Meron ho kaya siyang gustong makalimutan? Kung talagang dala yun ng pagmamahal, kaya niyo ho bang sabihin sa kanya na makaramdam naman siya for the first time in 28 years ng pagmamahal? Na galing sa inyo? Anak
kung ano man nagawa ko sa'yo noon, mapagmamalupit laban sa'yo, hindi ko na ulitin kahit kailan. Unti-unti ko rin matatanggap yun yung katayuan mo bilang bakla. Magtulungan na lang tayo. Habang mayroon pa ako natitirang lakas dahil hindi naman ako pabata ng pabata. Para magpanibagong buhay tayo, magsama-sama na lang tayo sa bahay. Kasi ako, hindi na rin ako tutulog doon sa bahay natin. Lumayo ako dahil sa, laki ng problema. Hindi ko na ulitin yun. Sinsya ka na. Hindi na kita sasaktan. Igagalang ko na laging pagkatao mo. Sa akin pa, masasabi ko lang sa'yo, sa hirap na dinanas ko nung bata pa ako sa'yo sa pananakit mo, hinahayaan ko yon dahil lagi nasa isip ko, mahal ko ang tatay ko. Matapos ang paghaharap ni Ira at Junel at Yuri at Marcos sa programa, natulungan si Junel na mabayaran ang kanyang delivery bag at motor na panghanap buhay niya. Samantala, tulong pinansyal para sa pagsisimula ng bagong buhay naman ang natanggap ni Yuri at Marcos. Utang naman sa halagang 10,000 pesos ang ugat ng reklamo ni Lovelyn laban sa kanyang anak na si Clarice. Nay, alam mong feeling niya na sa lahat ng anak, parang sa kanya ka lang nagagalit. Kasi po, siya lang po yung palasagot eh. Konting diferensya, no? Yung tipong nambubulaw, laging mainit ang ulo. Tapos, kasi nga, ako kasi yung nangungulit sa kanya. Kasi siya naman po yung talagang may kaso nga lang ako yung nakaharap sa tao eh. Pero sa akin naman, siya naman yung hindi nakakaintindi sa akin kasi ako po yung naiipit talaga. Ako po yung nakakatanggap ng mga salitang hindi maganda. Ang sakit po yun, di ba? Pero pilit ko po yung binaliwala kasi anak ko po siya. Sa totoo lang, Clarice, action speaks louder than words. Sabi mo, mahalaga sa'yo yung nanay mo. Pero kaya mo na araw-araw humaharap siya sa mga tao na sinisingil siya at sinasabihan siyang hindi makapagbayad ng utang, sinasabihan siya na kung ano-anong mga masasakit na salita, makapalang mukha. Okay lang yon sa'yo? Hindi po. Siyempre hindi po. Pero hindi ko maisip na sa isang salita, kaya mong sabihin na, Mama, ang kulit mo. You do not speak to your mother that way. Kasi po galing po akong trabaho. Ay ano? There is nothing polite about the word, makulit ka, nanay. There is nothing polite about that. Ate. You owe your mother an apology 10 times over. Gaano katagal na yung utang yun? I'm sorry, Al, pero let me finish. 2014. 2014, narinig ko nga eh. Patawarin, tapos ang lakas ng loob mo magsabing nagbabayad ka, 2014, 9 years na. 2.5 pa lang nabayad mo? May pandemic din po, inawalan. Okay, minus 2 years. Minus 2 years pa kita dyan. 9 years minus 2. 7 years kang may utang sa nanay mo. The least you can do is be nice to her. You can't even be nice to her? Hindi ka na nga makapagbayad, you can't even be nice? Masakit din po sa akin yung nagbibitaw ako sa kanya ng masakit na. O, ba't mo ginagawa? Tusin lang po. Nagsusorry ka. Magsorry ka kaya ngayon. And kung talagang you love her, can you tell her, nanay, mahal naman kita, sorry na lang po sa mga pagkukulang ko din sa'yo. Ako na mag-aabono ng utang mo, patawarin yung utang na yan, hindi na mahalaga yan. Pero hindi ko matake na wala kang pakialam na napapahiya yung nanay mo sa ibang tao. Hindi ko talaga matake yun. Ako ate, ang tingin ko, Clarice, dahil nga may anak ka, 15-year-old, I think you want to be a strong woman. And I think you are. Ito lang sabihin ko sa'yo, saying sorry and meaning it, when you mean it, makes you a stronger, not a weaker person. Minsan kung anong makakapag-usbong nung relationship, makakapag-reconnect, makakabalik sa pamilya, yun yung tama. So, we'll give you a chance. I mean, what do you want to tell your mother? Mama, sorry. O, lapitan mo na yung nanay mo. Sorry din ko na may pagkukulong ako sa'yo.
Mahal na mahal din naman kita eh. Kaso nga lang, sagot ka ng sagot sa akin. Pagtulungan na lang tayo na. Hindi na tayo mag-aaway. Nahirapan na din ako. Hirap na din ako. Lagi na lang tayong nag-iiwasan eh. Sorry din kung minsan sumusubra na rin ako sa'yo. Mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Kasi ikaw yung panganay, ikaw yung unang inalagaan ko at minaan. Kaya huwag mong isipin na porkit lagi kitang napapagalitan, hindi na kita mahal. Sa tulong ni na Kuya Alan at Ate Pia, nagkaayos ang mag-ina at nabigyan ng munting halaga para mabayaran ang utang. Bilang suporta, nagkaroon sila ng merienda bonding at si Lovelyn ay nakatanggap ng washing machine para sa kanyang hanap buhay.